Bawas ka na dyan! Bago sa saksi, nagliyab po ang isang taxi sa harap ng isang mall sa EDSA northbound Quezon City ngayong gabi. Tila may inaabot pa ang driver nito sa loob habang malakas ang apoy. Bago yan, nagkaroon umano ng malakas na pagsabog sa hood ng sasakyan. Ayon sa driver, nagulat siya sa nangyari dahil bago bumiyahe, kakapaayos lamang ng taxi. Hindi naman daw nasaktan ang tatlo niyang pasahero, kabilang ang isang bata. Mabilis ding naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Quirino Grandstand naman sa Maynila, tuloy-tuloy ang dating ng mga debotong nakikilahok sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya silang dala ng panyo at iba pang gamit na idinadampi o ipinupuna sa imahen. At hindi iniinda ang mahabang pila kahit maikli lamang ang panahong nakakalapit sila. Isinara na ang 15 ruta sa Maynila para sa traslasyon. Bukas na bahagi po ng pambansang kapistahan ni Jesus Nazareno. Sa Quirino Grandstand, kanya-kanyang latag na ng pahingahan ang maraming deboto na roon na raw magpapalipas ng gabi. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Connie, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar pero iisa ang adhikain. Ang makapagpasalamat kay Poong Jesus Nazareno at humingi ng kanyang paggabay para maharap ang anumang hamon ng buhay at dinggin ang kanilang panalangin. Nahilo at may iniindang masakit sa bahagi ng kanyang paa ang 72 years old na si Mirna, kaya dinala sa first aid station sa Quirino Grandstand. Medyo tumaas po yung BP niya kanina. Ngayon po, nabigyan na po siya ng paunang lunas at chinek na rin po yung BP niya. Kwento ni Mirna, mula Navotas nagtungo raw siya sa Quirino Grandstand kasama ang mga apo para pumila sa pagpupugay. Hindi raw niya pwede palampasin ang araw na ito. Para pampatibay ng katawan. Matagal na po kayo mo? Oo. Nang makapahinga, tumayo agad si Aling Mirna para makabalik siya ulit sa pila. Mami, nakahawa ka na. Anong pakiramdam? Maginawa na. Ayon sa MMDA, ngayong bisperas ng pista ng Nazareno, umabot na sa mahigit 60 ang kanilang nabigyan ng first aid. Inaasahang tataas pa raw ito hanggang magsimula ang prosesyon. Meron na po kaming grand total of 65 na cater po na patients po. Ranging po mula sa nagpapacheck po ng BP, tapos sa mga medical cases, meron na rin trauma cases na rin po. Ang mga nadapa lang po ito, natalisod. Mula Guagua, Pampanga, lumuwas ng Maynila ang mag-amang Eduardo at ang 5 taong gulang na anak na si Liniel. Buhat-buhat ang anak, nagtungo raw sila rito sa Quirino Grandstand para idalangin sa Poon na gumaling na si Liniel sa sakit niya sa puso. Bakit po tayo nandito nagtsagang pumila ng ganong katagal? Para sa anak ko po, may sakit po sa puso. Kailangan po maoperahan po siya. Ang ibang natapos na sa pagpupugay, kanya-kanyang latag ng banig habang ang iba, tent pa ang dala. Mananatili na raw sila rito hanggang magsimula ang prosesyon bukas. Ngayong gabi, isang programa ang nagaganap. Kaninang alas 7 ng gabi, tinatayang nasa 19,000 na ang nasa Quirino Grandstand. Pinasigla ng band parade ang paghihintay sa pila para sa pahalik. Pagdating ng alas 5 ng hapon, taimtim na idinaos ang panalangin sa takip silim. Isang pampublikong dasal na idinarao sa dapit hapon bilang paghahanda sa traslasyon. Para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto, nagsagawa ng underwater inspection ang Philippine Coast Guard sa Pasig River kanina, partikular sa Ayala Bridge na isa sa mga daraanan ng prosesyon. Idineklara namang no-sail zone ang Pasig River sa bahaging daraanan ng traslasyon hanggang bukas ng gabi. Simula alas 9 ngayong gabi, sarado na ang ilang kalsada sa Maynila. Ang Bonifacio Drive mula sa Anda Circle patungong P. Burgos Avenue, Katigbak Drive, kahabaan ng Independence Road, gayon din ang bahagi ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue at kahabaan ng P. Burgos mula Rojas Boulevard hanggang sa mga tulay ng Jones, MacArthur at Quezon. Sarado rin ang Finance Road mula sa P. Burgos hanggang Taft Avenue. Ang Maria Orosa Street mula sa TM Calao hanggang P. Burgos Avenue. Ang kahabaan ng Taft Avenue mula sa UN Avenue to P. Burgos. Ang kahabaan ng Romualdez Street
mula sa UN Avenue hanggang Ayala Boulevard at ang Ayala Boulevard mula sa Taft Avenue hanggang Romualdez Street. Pansamantala ring sarado ang Palangka Street mula sa P. Casal mula sa C. Palangka hanggang Arlegui Street at hanggang kahabaan ng Legarda Street mula sa CM Recto Avenue hanggang Arlegui Street. Maging ang Quezon Boulevard mula sa Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Pati na ang westbound lane ng Espanya Boulevard mula sa mga kalsada ng P. Campa hanggang Lerma. Sarado ang mga ito hanggang bukas na mismong araw ng pista ng Jesus Nazareno. Kaya pinaalalahanan ang mga motorista na humanap ng mga alternatibong daan. Para naman paghandaan ang mga posibleng pangangailangan ng atensyong medikal sa prosesyon, nagtalaga ang Department of Health ng mga first aid station sa Quirino Grandstand, Rizal Park, SM Manila, Ayala Bridge, P. Casal at Quinta Market. May first aid stations and welfare desk din ang Philippine Red Cross na nakaantabay sa ilang lugar. Koli alas 12 ng hating gabi, magsisimula na ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Matapos ang misa, magpapatuloy ang vigil at program. Isasagawa rin ang panalangin sa Bukang Liwayway na hudyat ng pagsisimula ng traslasyon. At live mula rito sa Quirino Grandstand, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagpetisyon ang Light Rail Manila Corporation para sa dagdag pasahe sa LRT Line 1. Ayon sa tagapagsalita ng LRMC, bahagi ito ng kanilang periodic fare adjustment process. Kaugnay nito, magkakaroon bukas ng public hearing ang Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation. Magbibigay din ng karagdagang detalye ang LRMC kaugnay ng kanilang petisyon bukas. May 25 istasyon ang LRT Line 1 mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Arcadio Santos Station sa Parañaque City. Bago sa saksi, nasa 400 dayuhan ang arestado sa raid sa Parañaque City. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot umano ang mga dayuhan na malapogo na aktibidad sa isang kumpanya. Kabilang umano rito ang pang-scam sa mga biktima sa ibang bansa. Nasa kustudiya sila ng BI habang pinoproseso ang pagpapadeport sa kanila. Sumuko si Rufa May Quinto sa National Bureau of Investigation para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Habang nasa proseso ng paghahain ng piyansa, sumama ang pakiramdam ng aktres. Saksi si John Consulta. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Paglapag ng eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco, California sa Amerika, sinilubong siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado. Mula sa NAIA sa Pasay, diretso sila sa head office ng NBI para sumuko. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. At to, Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, prinoseso ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. biktima din po tayo, Mike, boss. kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong pinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Ayon kay Rufa May, biniktima rin siya ng kumpanyang Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Ayun. At sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiyansa, asistihan nyo. No? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao kahit sino pa man siya. Mula NBI sa Pasay, nagtungo ang grupo ng aktres sa Pasay Hall of Justice para maghain ng piyansa. We were posting bail kanina, maghapon. But then, mga around, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning, first thing in the morning.
Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin ng kanyang abogado ang warrant of arrest ng Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng kanyang pagiging endorser ng Dermacare. Sangkot umano siya sa pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, huwag sana siyang husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismo may-ari ang dapat habulin. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Dinakip si Neri pero pinalaya rin matapos kanselahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nawalan umano ng preno kaya ibinangga ng driver ng minamanehong bus sa isa pang bus sa EDSA Carousel. Kagabi naman, nakabangga ng isang jeep ang isang ambulansyang may sakay na pasyente. Saksi si June Veneracion. On the way na para ilipat sa ibang ospital. Pero nakaranas pa ng disgrasya ang pasyenteng ito sa Quezon City. Ang unang ambulansya kasing nagsakay sa kanya, nakabangga ng isang pampasaherong jeep mag-aalas 10 kagabi. Bago yan, sabi ng QCPD Traffic Sector 3, binabagtas ng jeep ang Kalayaan Avenue. Nang marating ito ang kanto ng V. Luna, saktong patawid naman ang ambulansya. Basag ang windshield ng ambulansya. Nasugatan ang driver nito, 2 taga-barangay at kaanak ng pasyente. Inilipat sa isa pang ambulansya ang pasyente, saka dinala sa Philippine Heart Center. Nasugatan din ng isang lalaking natutulog noon sa karitong nakapwesto sa bangketa at nadamay sa disgrasya. 7 lahat ang nasugatan sa insidente. Nayupi naman ang harapang bahagi ng jeep. Hinahanap pa ng mga otoridad ang driver nito. Kaninang umaga naman, nabangga ng bus kaya nawasak ang bahagi ng Center Island sa EDSA Bus Carousel bago mag-Main Avenue sa Cubao. Ayari pre! Naantok! Nawalan preno! Nawalan? Sabi ng driver, nawalan ng preno ang minamaneho niyang bus. Nag-warning siya. Oo. Tapos biglang bagsak preno, babang preno yung hangin niya. Pag-apak ko ng preno, wala na. Dumiskarte raw siya para mapahinto ang bus. Pero may nabangga rin siyang bus na galing sa parehong kumpanya. Binangga ko dun sa gutter. Ngayon, binangga ko ngayon dito sa kasama kong isa para uminto. Pagtalsik namin ng isa, gumanon yung sasakyan ko, may tinamaan na isang sasakyan. Dahil sa pagkabig ng bus na nawalan ng preno, tinamaan ito ang isang pribadong sasakyan. Kasi hindi ko na makakuha yung manibela niya eh. Tumigas na eh. Nagtabo ng sugat sa bibig ang isang pasahero ayon sa incident report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bumigat naman ang trapiko sa EDSA dahil nagbara ang bahagi ng busway. Nato ang bus bago mag-alas 9. Kanina umaga rin, tumagilid ang isang close van sa SLEX northbound, lagpas ng sukat exit. Walang nasaktan at patuloy ang investigasyon kung ano ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.